Love Serye TV. Billionaire Secret Mission. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Napalabi si Graciel ng malungkot na umiling si Lia. May lakad kami ni Dean ngayon. Graciel, next time na lang tayo lumabas. Okay lang? O pwede tayo mamaya pagkatapos ng practice. Isama na natin ang iba pa natin kaibigan para mas masaya. Nakangiting suwestyon ng pinsan pero mahahalatang hindi komportable sa sinabi. Oh, thanks. Next time na lang tayo lumabas kapag wala ka ng ibang lakad. Besides, gusto rin namang magpahinga pagkatapos ng practice. Siguradong sasagarin na naman tayo din na Red mamaya. Pagkasabi niyon ay nagpaalam na siya at dumiretso sa dance studio dala ang bag. 1 linggo na lang makalilipas mula na magkaayos si Nadine at Lia at 1 linggo na rin na nakararaan mula nang mawala ng oras ang pinsan kay Graciel. Oo nga, at nagkakaroon pa rin sila ng oras na magkasama pero hindi na niya iyon gaya ng dati dahil karamihan sa oras ni Lia kung wala sa organization ay nasa boyfriend naman. Naiintindihan ni Graciel ang pinsan na may miss lang nito si Dean at gusto lang sigurong bumawi sa isa't isa. Pero dati, kahit busy sina Lia at Dean sa isa't isa, hindi naman nawawala ng oras ang pinsan para sa kanya. Humugot ng malalim na hininga si Graciel bago ibinaba ang bag sa gilid ng kwarto. Hinubad niya ang maluwag na t-shirt at basta na lamang iyon ipinatong sa bag. Naka-sports bra at itim na sando siya kaya hindi natatakot na makita ng mga kasamahang lalaki kapag pumasok ang mga ito sa loob. Isinuot niya ang sombrero at inilabas ang cellphone mula sa bulsa. Isasaksak na sana niya iyon sa speaker nang biglang sapian ng kung anong espiritu at kinalikot ang cellphone. Nang makitang hinahanap, pinindot niya ang call button, saka naghintay ng sagot mula sa kabilang linya. Sumikdo ang puso niya nang pagkatapos lang ng 3 ring ay narinig na niya ang pamilyar na boses. Hi, Graciel, napatawag ka. Masayang bunga ni Jared sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mayroon sa boses ng lalaki at bigla na lang siyang napangiti. Nothing, baka lang gusto mong lumabas mamaya. Punta tayo sa mall? Yaya niya. Iyon ang unang beses na maunang magyaya si Graciel na lumabas sila ni Jared pero wala siyang maisip na pwedeng yayain bukod sa lalaki. Hindi kasi niya pwedeng istorbohin si Tony dahil baka may ibang lakad din ng kaibigan. Sa nakalipas na 2 linggong nakilala si Jared, dinaig pa niya nagkaroon ng constant companion at nakatatandang kapatid na lalaki sa katauhan nito. Napakamaalaga ni Jared, medyo protective, daig pa ang babae sa pagiging mausisa at higit sa lahat, sweet. Mas dinaig pa nga ng lalaki ang pagiging best friend ni Tony sa kanya. Pero syempre, hindi pa rin ito mapapalitan ng pwesto ni Tony sa buhay niya. Dahil ayaw mo siya maging friend, higit pa doon ang gusto mo. Singit ng isang bahagi ng isip na inalis na lang niya. Ayaw na niyang isipin iyon pero nagsusumiksik pa rin sa kanyang kokote ang katotohanang pilit na binabaliwala. Mahabang katahimikan ang namayani. Kinakailangan pa niyang ilayo sandali sa tenga ang cellphone at tignan ng screen para masiguro na hindi siya binabaan ng lalaki sa kabilang linya. Jared, nandyan ka pa ba? Nagtatakang tanong niya. Nasaan ang kausap niya? Bakit bigla yata itong nawala? Narinig niya ang magkakasunod na tikim sa kabilang linya bago narinig uli ang boses ng lalaki. Nandito pa ako. Anong oras tayo pupunta sa mall? Masiglang tanong nito. Mas masigla iyon kaysa sa boses nito nang sagutin ang tawag kanina na ikinailing-iling lang niya. After ng practice namin, mga around 7 p.m., lalabas na ako dito. Sa mall na lang tayo magkita para hindi ka na mahirapan. No, I'll pick you up. Hintay na lang kita sa labas ng school niyo para hindi ka na mahirapan. See you later, Graciel. Bye. Hindi pa nakakapagsalita ulit si Graciel ay nawala na si Jared sa kabilang linya. Napatingin pa siya sa cellphone bago iyon isinaksak sa speaker. Minsan talaga, ang weird ng mga tao sa paligid niya. Pero naisip din niya, kaya siya siguro binigyan ng mga sintu-sintong kakilala dahil sintu-sintu rin siya. Para nga naman hindi maging boring ang buhay niya. Maya-maya, naging busy na siya sa pagsasayaw. Freestyle dancing ang forte niya dahil sa ganoong paraan mas na-express ang sarili. Minsan nga pakiramdam niya ay bipolar siya. At kung minsan iniisip din niya na baka multi-personality disorder na ang mayroon siya dahil sa hindi maintindihang pagpapalit-palit ng mood. Hindi sanay si Graciel na magsabi ng nararamdaman sa kahit na sino. Hindi halata sa personalidad niya pero marunong din kasi siyang mahiya. Kaya sa likod ng magulong mga isip,
emosyon at damdamin. Ang lahat ng mga iyon ay itinatago niya sa ngiti, tawa at pakikipagbiruan sa mga kaibigan at sa kahit na sinong kakilala. Sa ngayon, wala pa nakakakita ng mga totoong nararamdaman niya. May mga oras na ikinalulungkot niya iyon dahil ang ibig sabihin, hindi nag-aabala ang mga tao sa paligid na alamin ang totoo niyang nararamdaman. Isang normal na tao lang siya na naghahangad ng totoong pagkalinga at pag-aalala mula sa ibang tao. Iyong talagang pag-aaksihan siya ng oras, yung iisipin ang nararamdaman niya, iyong pagtitiisan siya kahit sa mga oras na nagiging imposible na siyang intindihin. Hindi nag-e-exist ang taong yon. Sa mga movies at libro lang yon nabubuhay. Paulit-ulit na paalala ni Graciel sa sarili. Pero ganoon si Jared sa'yo, hindi ba? Iniisip niya ang nararamdaman mo at nararamdaman mo ang pagkalinga kapag kasama mo siya. Ipinilig lang niya ang ulo at lalong ginawang intense ang pagsayaw. Maagang ipinarada ni Jared ang kotse sa tapat ng university. 30 minutes pa siyang maghihintay kaya hindi na muna lumabas ng kotse. Hindi gaya ng mga unang buwan, mas excited siyang makita si Graciel ngayon. Hindi niya alam kung ano ang nagbago o kung mayroon nga ba. Basta gusto lang niya na makita agad si Graciel paglabas nito ng university. Ang totoo, kinagulat niya ang pagtawag ng babae ng tanghaling yon, lalo na ang pag-aaya nito na magpunta sa mall. Unang beses na ginawa yun ni Graciel at kakaibang kaligayahan ang naramdaman niya. Kailangan pa nga niyang iproseso ang ilang sandali ang mga sinabi ni Graciel bago iyon rumihistro sa isip niya. At syempre pa, hindi niya pwedeng ipahalata sa babae ang naging epekto na yun sa kanya. That was why he acted cool. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok sa salamin ng sasakyan. Kunot noong nag-angat siya ng mukha para magulat na lang na makita si Jaya na nakataas ang isang kilay. Nakapamewang pa ang kakambal sa labas ng kotse habang nakatingin sa kanya. Ano ang ginagawa dito ni Jaya? Paano nito nalaman na naroroon siya? Nagmamadali siyang lumabas ng sasakyan at hinarap ang kapatid. What are you doing here? Sisiraan lang ni Jaya ang magiging masaya ng araw nila at date nila. Ni Graciel, may tendency kasi ang kakambal na kung ano-ano ang sabihin at walang preno ang pagsasalita. Hanggang sa hindi na nito mamalayan na masyado ng pribado ang pinagsasasabi sa kanya. Gusto kong makilala si Graciel. Ang unfair naman kung ikaw lang ang makakakilala sa kanya. I just want to meet that person in person. Baka sakaling maintindihan ko rin kung ano ang dahilan ni Lola at ipinagpipilitan niya na ipakasal ka sa babaeng yon. Tiningnan ni Jaya ang malaking university bago ibinalik ang tingin sa kanya. Humalokip-kip ito bago siya tinaasan uli ng kilay. So, dito pala siya nag-aaral. Ang dami ko rin nakasalubong ng mga estudyante na nasa mall na dito nag-aaral. Tumangutang pa ito. Shit naman. Not now please. Hayaan mo muna kami ni Graciel. Next time ka na manira ng date. Napo-frustrate na pakiusap niya. Napasinghap ang kakambal at nanlaki ang mga mata. What? A date? Maya-maya lang ay bigla itong napaismid. Bakit kasi hindi ka nagsasabi ng kahit na ano sa akin? Inirapan siya nito bago ibinalik ang tingin sa university. Mula nang pumunta ka dito sa Pilipinas, natuto ka na yata maglihim sa akin at hindi ko nagugustuhan yan. Marahas na huminga ng malalim si Jared. Kapag minamalas ka nga naman at ngayon pa talaga nagdrama ng ganoon ng kapatid. At sa 25 taon nilang magkasama, ngayon lang siya nakaramdam ng pagkainis dito. Bahala ka sa buhay mo. Maghintay ka mag-isa dyan, aalis na ako. Sabi niya sa katinalikuran na ito at nagsimulang maglakad. Sa malapit na mo lang niya hihintayin si Graciel. Baka sakaling maawa ang kapatid at hindi na siya sundan doon. Hoy kuya, talagang iwan mo ang kotse mo dito? Sigaw naman ang kakambal. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ito. Hanggat hindi ka umaalis, hindi ako babalik dyan. Kapag nawala ang kotse, kasalanan mo. Really, ako talagang sisisihin mo? Para ka naman tanga kuya. Dahil lang ayaw mong masira yung date mo. Parang bata na nagpapadyak ang kakambal at lumapit sa kanya. Nakakainis ka. Asik nito at binunggo ang balikat niya bago lumapit sa sariling sasakyan. Hinintay muna ni Jared na makalayo ang sasakyan ni Jaya bago siya bumalik sa sariling sasakyan. Hindi yun ang oras para makaramdam siya ng guilt na nainis ang kakambal sa kanya. Kasalanan ni Jaya kaya siya nainis at kailangang malaman nito ang mga limitation sa pagiging makulit at brat. Hindi siya papayag na umeksena basta-basta ang kapatid sa ginagawa niya. Hindi rin pwedeng mahalata nito ang pagbabago niya ng damdamin.
Sigurado kasing uulanin siya ni Jaya ng kung ano-anong sermon at tanong na hindi pa siya handang sagutin. Nang sa wakas ay matapos ang practice, nakipag-unahan sa pagpasok sa comfort room si Graciel. Nakatanggap kasi siya ng text mula kay Jared at sinabing nasa labas na ito ng university. Hindi na siya nag-abala mag-ayos ng sarili at magpalit lang ng pang-itaas. Ipinusod niya ang buhok at isinot ang sombrero saka lumabas na. Naabutan niya ang mga kaibigan na nagkukumpulan sa salas. Rachel, labas tayo. Yaya ni Ellen. Pupunta kaming lahat sa Sweets and Go. Next time na lang may lakad ako. Tanggay niya at nagmamadali ng maglakad palapit sa pinto. Pero bago pa makalabas ay hinarangan na siya ni Dean. Saan ang punta mo? Pang-uusisa ng lalaki. Diyan lang sa tabi-tabi. Uuwi ako ng maaga. No need to worry. Kasama ko lang si Jared. Nababagot na sagot niya. Ngayong lalabas kasama ang isang tao. Mag-uusisa ang mga kaibigan. Samantalang kapag niyayaya ang mga ito, ang daming dahilan na nakukuha niya. Mas pipiliin mo pang makasama si Jared kaysa sa amin? Ganyan na ba tayo ngayon, Graciel? Nagtatampong wika ni C. Hindi ba dapat ako nagsasabi niyan? Ganyan na ba tayo ngayon? Kapag kayo ang nagyayaya, kailangan kasama ako. Pero kapag ako ang nagyayaya, lagi kayong may dahilan. Umalatak siya. Not now guys, sa kanyo na ako sumbatan kapag alam niyo na rin ang pagkakamali niyo. Nilagpasan niya na si Dean na nakatanga lang sa kanya at tuloy-tuloy na lumabas ng cabin. Narinig pa niya ang pagtawag ni Red sa kanya pero hindi ito binalingan. Masama talaga ang loob ni Graciel sa mga kaibigan. Magpapalamig lang muna siya bago kausapin uli ang mga ito. Nang matamaan ni Tinky ang magic balloon na Lucky Charm, ang buong organization, hinulugan lang niya iyon ng barya na nadukot sa bulsa ng bag. Pagkatapos ay lakad-takbo na ginawa niya palabas ng greenhouse. Kailangan na niya makaalis doon bago pa maabutan ng mga kaibigan na anumang sandali ay nakalma na siguro ang mga sarili. Nang sa wakas ay makalabas ng university, agad na hinanap ng mga mata niya ang pamilyar na taong gusto niyang makita. Nang mamataan ng sasakyan at ang tao na mismong hinahanap ay agad siyang lumapit doon. Hindi niya na nagawang batiin man lang si Jared at agad ding gumilid sa sasakyan sa passenger seat. What happened? Are you? I'm fine, just drive. Putol niya sa pagtatanong nito. Itinuon ni Graciel ang mukha sa labas ng sasakyan para hindi makita ni Jared ang kasalukuyang kondisyon. Hindi dapat iyon makita ng lalaki. Para sa kanya, estranghero pa rin ito at hindi siya sanay na ipakita ang kahit na anong nararamdaman sa ibang tao, lalo na sa isang estranghero. Kahit na sa loob-loob mo, hindi na estranghero ang lalaking kasama mo. Kahit na ang totoo, gusto mong ibahagi sa kanya ang kasalukuyang nararamdaman mo. Dahil, ang totoo, pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Kahit na gustong-gusto mo siyang yakapin at pinipigilan mo lang yung sarili mo. Dahil, baka bigla na lamang siya mag-isip ng kung ano. Sunod-sunod na tanong ng isang bahagi ng isip niya. Lihim na huminga si Graciel ng malalim at isinandal ang ulo sa headrest habang nananatili ang tingin sa labas ng sasakyan. Magiging okay din siya. Tampong immature lang naman yung nararamdaman niya para sa mga kaibigan. Mawawala rin yon. Na makapag-park na sa mall, binalingan ni Jared ang tahimik pa rin si Graciel. Nababahala siya sa katahimikan ng babae. Hindi kasi siya sanay na ganoon na nakikitang mood nito. Ang pakiramdam niya may problema ito. Alam mo, you don't have to tell me anything. Kung ayaw mo pang bumaba, okay lang din sa akin. Dito na lang muna tayo sa kotse hanggang sa maging okay ka. Basag niya sa katahimikan. Na-realize si Jared na hindi ang tipo ni Graciel ang madaling magtiwala sa kung sino-sino. Pero ipinagpapasalamat pa nga niya iyon, kaya nga hindi niya ito minamadali. Kahit na matagal siya sa Pilipinas ay ayos lang. Okay na sa'yo magtagal sa Pilipinas? Pero isa't kalahating buwan lang ang pinangako mong araw ng pananatili mo, paalala ng isang bahagi ng isip na ikinaprostrate niya. Pero lalo siyang na-frustrate dahil hindi napaghandaan ang nararamdaman na makita mukhang may problema nga ang babae. Nabuhay kasi nito ang kanyang protective instinct na tanging mga taong mahalaga lang sa buhay niyang nakakabuhay. Bakit may mga taong ganon? Kilala ka lang nila kapag magyayaya silang lumabas o may kailangan sila. Kapag ikaw na nagyaya o ikaw na ang may kailangan, ang dami nilang dahilan para hindi ka masamahan o makasama. Nakakainis. Bakit ko ba ito nararamdaman? At sa sarili ko pang mga kaibigan. Marahas na bumuga ng hininga ang babae bago marahas na humarap sa kanya. At bakit ba sa'yo ako naglalabas ng sama ng loob? Parang mas sarili nitong
gustong sabihin iyon kaysa sa kanya. Nakakaramdam siya ng awa para kay Graciel dahil kahit na hindi sabihin, alam niya na ang kaibigan nito ang tinutukoy. Hindi siya gustong makialam sa problema ni Graciel sa mga kaibigan. Ang gusto lang niya, manatili sa tabi ng babae hanggang sa maging ayos na ang estado ng emosyon nito, kaya nanahimik lang siya. Bakit nananahimik ka? Wala ka bang sasabihin? Naiinis na tanong ni Graciel. Mahabang sandali siyang nanahimik bago sa wakas ay nagsalita. Gusto mong kumain o maglaro? Baka sakaling mawala yung init ng ulo mo. Suwestyon na yan na bahagya pa itong initian. Na-realize si Jared na matindi ang mood swings ni Graciel. Kapag inatake at ayos lang yan sa kanya. Handa siyang maintindihan ang kahit na anong mood ang ipakita nito. Dahil ganoon katindi ang kalagahan ni Graciel sa buhay niya ngayon. Nagsalubong ang kilay ni Graciel at pinakatitigan siya. Nang hindi siguro makita ang anong hinahanap sa mukha niya, inirapan siya nito. Kumain ka na nga lang? Or kumain na lang tayo? Nagugutom na ako. Nauna na itong bumaba ng sasakyan. Iiling-iling na sumunod lang si Jared na bahagya pang tinatapik-tapik ang dibdib. Kailan pa naging maganda sa paningin niya ang itsura ng nanggigigil na babae, ng nagagalit na babae. Ang babae na mukhang komplikado. Bakit parang nalilihis yata ng direksyon ang puso niya? Heart, be careful. Hindi mo alam kung sino ang kinikilala mo ha. Hinahinay lang. Huwag ka munang pupunta sa kanya. Maawa ka sa akin. Pakiusap niya sa sarili habang nakatingin sa likod ng babaeng dire-diretso lang sa paglalakad at mukhang nakalimutan na siya. Maya-maya, napaatras siya at napaiktad. Nang biglang lumingon ito sa kanya. Bakit nandyan ka? Bodyguard ba kita? Dito ka sa tabi ko. Nakairap na utos niya. Hindi niya alam kung anong espiritu ang sumapi sa kanya at namalaya na lang ang sarili na sinusunod ang utos ng babae. There, masyado kang gwapo para maging bodyguard lang. Kaya dyan ka sa tabi ko, huwag sa likuran ko. Hindi alam ni Jared kung siya ang kinakausap nito o ang sarili dahil hindi naman ito nakatingin sa kanya. Hindi rin niya namalayan na malawak na pala siyang nakangiti habang sumasabay sa paglakad kay Graciel. Gusto na talaga niyang tawanan ng sarili. Hindi siya ganoon. Kung ano man ang napapalabas ni Graciel sa kanya, kakatuwang ikinatutuwa pa niya iyon sa halip na ikinaiinis. Mukha talaga nagugustuhan niya na ang babaeng ipinagkasundo sa kanya ng lola niya dahil na-realize niya na kapag si Graciel ang kasama, walang dull moments. Kahit na mas madalas na napakakomplikado ng mood ng babae, ayos lang sa kanya. At least nagiging exciting ang mga araw niya. Hindi siya mabobore. And I think I need to call Lola as soon as possible.